Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Sabado mga lodi at gravities mga lodi. Nakita nyo ba yung AXS natin na medyo nag-pump mga idol? No, malupit ang mga news natin ngayon mga lodi, no. Syempre, update tayo sa Clarity, sa crypto mga lodi, trending news, global news mga lord. So ayan, grabe. Malupit ang news natin ngayon at sana bago ang lahat at bago tayo mag-start mga idol, sana palike muna ng ating video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na kung gusto niyo yung ganitong content mga idol. Okay, so sa mga wala pang crypto exchange dyan, check niyo yung mga link natin sa baba ng description. Napakalupit niyo mga nandyan. So ito na, news na tayo agad mga loads. No, unahin na natin to. Bakit nagpump ang AXS mga loads? No, kung titignan nyo, nagpump ang AXS. Naku, marami nga nagsabi nga nang nag-comment sa atin. Mag-short na tayo sa AXS mga lodi. Ayan, nakita nyo, nagkaroon tayo ng konso after na lumipad, no, yung AXS, no, nagpump siya ng 22%. Grabe yun, mga lods. Ayan, no. Kita niyo yan from 0.9 to 1.1. Grabe, mga loads, no. Nagpump ng malupit ang ating AXS ng ilang percent. Check natin. 27%, no? So, grabe. Bakit ba nagpump ang AXS natin? So, sabi dito, nagpump si AXS dahil sa bagong update sa Axie Infinity. Oh my God. Specifically, ang launch ng Terrarium's B1 at BAXS reward. Main reason, Terrarium B1 live June 17, 2026. Ito yung bagong passive land gameplay. Nako, meron palang passive land gameplay ngayon. Yung mga may land dyan, matutuwa yung mga yan, mga lodi, no? Land gameplay system sa pinalitan ang old home land mode. Landowners pwede mag-send ng Axie sa Atia Shrine, mag-burn ng Lunium para makagawa ng Atia's Flame at makakuha ng hourly BAXS to, no? 1:1 yan sa AXS mga idol. Nan-use natin to nun. Na reward. First reward tick na ganap noong June 19, no? Yung BAXS reward at tokenomics improvements. May bagong yield stream para sa land players, may anti-bot at may reputation-based rewards na nagpapahusay o nagpahusay sa ecosystem. Ito ang nagbalik ng hype at activity sa GameFi sector, mga idol. So, halos kung titignan natin, ang mga magbe-benefits dito ay yung merong mga land. Wala tayong land. Mga loads, no? Market reaction, tumaas ang volume at interest. May short covering din sa derivatives. Plus, broader GameFi rebound. Risk appetite sa volatile sector nagresulta sa mabilis na breakout at green candle. So, marami dito, no? Nagpump siya ng konti. Technical side, from the tweet you shared, strong breakout with volume pullback at bullish setup. Classic na nag-amplify ang price kapag may fundamental catalyst. Kadalasan sa crypto, combo to ng news, yung Terrarium tsaka yung BXS update nila, technical breakout as market sentiment, mga lows, no? Sa gaming tokens, pwede pa mag-extend kung mag-stay ang volume at ongoing engagement sa new land system, pero volatile pa rin as usual sa AXS, mga loads, no? So, eto mga lodi, ako, tulad nga ng sinabi ng idol natin na nag-comment, pwede tayong mag-short dito. Kaya lang, yung AXS kasi, isa yan sa mga token na hindi ko kabisado yung galaw, mga loads, no? Hindi ko siya masyadong tinitrade. So, medyo, kung aaralin ko to, o mag-a-analyze ako dito sa mga ano niya, lalo na halimbawa sa 4-hour time frame, parang ganito din yan, no? Tapos bumagsak. Angat ulit. So, pwede siyang i-repeat, no? Maganyan-ganyan siya and then mag-drop. Pwede rin tayo mag-short, no? Ito ba yung October 10? Ito yung October 10, no? Halos nabalikan pala yan nung December. And then ngayon, nako. So, ayan. Pwede, tatry natin mga loads. Kaya lang kasi nag-ano ko nag-out ako mga loads Bukod sa nagbodega tayo, nag-out tayo pambayad ng bill. So, meron lang tayo ditong
$39 para palaguin. So pipiliin ko kung saan ako magte-trade pagka ganyan. It's either magsi-short tayo sa AXS or susundan natin ang ating analysis dito sa XRP, no? So ayan, dito na siya sa ating resistance. So sabi ko sa inyo, medyo pwedeng mag-bounce siya dyan pababa o pwede niyang tagusin yan. So naghahanap lang tayo ng confirmation dyan. So ayun yung news, no, kung ba't umangat si AXS, mga idol. At syempre, ayun nga yung sinabi, parang ang main na maapektuhan o mag-gains dito is yung mga may land game. Kasi kung tutusin mga Lodi, dapat lang naman yun. Kasi ilang ilang taon na mga idol na walang pakinabang yung mga landowner sa kanilang mga NFT na land, mga loads. Imagine ang tagal na nila ng land, wala man lang silang pakinabang diyan. I don't know kung meron, no, kasi yung iba naman may mga passive kaya lang maliit lang. 'Di ba? So, ang pinakamababa ngayon na land is nasa $131 mga loads, no? So, mga nasa 7,000 o ano to, mga ganun, 7,000 pesos. May land ka na. Samantalang dati, naalala ko, pinakamurang land, 300,000 pesos. Pinakamura yun 300,000 pesos mga lodi. Ngayon, 7,000 na lang. Grabe yung binagsak, di ba? So, punta na tayo dito. A government just, France, no? A government just declared Bitcoin encryption obsolete, mga lods, no? France Cyber Agency won't certify any security product without quantum safe encryption after 2027. It never mentioned crypto, not once, but Bitcoin and Ethereum run on the exact algorithm France just rejected. Elliptic curve cryptography, the clock on harvest now, the script later just started ticking louder, mga lods, no? Isa to sa mga inaalala pa rin ng lahat. Sabi nga rito ni CC, Binance CC issued a massive warning. Hindi lang sa France, mga lods, no? Quantum computing may break existing encryption. Ito yung kinakatakutan ng mga Bitcoin Maxi at yung iba pang crypto. Pero alam niyo naman yung sa Ripple, mga idol, at sa XRP, lagi nag-update yun. Basta, kung nakikinig kayo sa akin, alam niyo na yan, na nabanggit na natin yung tungkol sa XRP and then sa quantum computing. Pero yung mga Maxi, mga Lodi, medyo nagkakaroon sila ng FUD dito. Ay, hindi. Tama, FUD, no? Fear, uncertainty, and doubt pagdating sa quantum computing na napakabilis na raw niya, napakadali na raw nito. Pwede na raw to sa 2030 o 2027. Ay, hindi, alam ko 2030. Current crypto system may be at risk. Ito yung sabi ni CC, no? The time for Bitcoin to upgrade has come. So, kailangan na nila talagang ma-upgrade yan, mga loads, no? At ito pa nga yung sinabi, kailangan kasi ilipat pag i-upgrade mo yung wallet mo. So, ang naging issue dito, mga idol, yung Bitcoin yung Bitcoin ni Satoshi Nakamoto, yung 1.1 million Bitcoin niya, ano mangyayari dun? 'Di ba? So, it's either malalaman natin dun kung buhay pa si Satoshi. Kasi once na gumalaw yun, in-upgrade niya yun, mga Lodi, ibig sabihin buhay pa siya. Kasi in-upgrade niya para di ma-hack Ngayon, kung hindi na yun gagalaw, anong gagawin? Ang sabi ng mga expert, mga Lodi, mas maganda pang i-freeze na lang yun. O basta i-freeze o i-burn, ano ba yung sinabi nila? Nakalimutan ko yung nakarang news natin dun Para hindi na siya mapakinabangan ng mga hacker. No? Ganun yung mangyayari. So, ano sa tingin nyo ang mangyayari? It's either gagalaw siya para mas mapunta sa safe, pero mapapatunayan na buhay pa si Satoshi, or hindi na siya gagalaw o ipiprease na yung wallet na yun o yung asset na yun para hindi na siya, kumbaga, mapapatunayan na wala na talaga si Satoshi. Pero hindi na mapapakinabangan yung Bitcoin na yun. Bullish yun sa tingin ko pagka ganun yung nangyari. No? Bullish yun. Mas matutuwa yung mga Maxi kapag gano'n. Kasi parang nag-burn na ng 1.1 million Bitcoin pagka gano'n mga lods di ba? So anong gagawin Kaya ito yung rin to malupit na issue rin to, mga lodi, yung quantum computing na to Maraming pwedeng mangyari pagka ganyan, no? At maraming pwedeng malaman.
So ito sa Pilipinas, mga lods, no? Philippine just told the world its tokenization framework is ready. So, gusto ko lang i-explain to sa Tagalog, ha? Total sa Philippines naman to. Hindi ko kasi masyado magets eh. May malaking balita mula sa Philippine Blockchain Week 2026. Philippine Blockchain Week nga pala, no? Sinabi ni SEC Commissioner Rogelio Quevedo na handa na ang Securities and Exchange Commission ng Pilipinas sa tokenization at RWA o Real World Asset. Mayroon na raw silang sapat na legal at regulatory framework para dito. So handa na daw ang Philippines, mga idol, nakaka-proud. Kasalukuyang sumasailalim sa testing sa Stratbox, regulatory sandbox ng SEC ang 4 na fintech companies. Ano ba yung mga yun, no? Isa sa mga ito ay nakatuon sa tokenization ng real estate, no? Pagpapahiram ng bahagi ng lupa o bahay gamit ang blockchain, no? Magkakaroon na tayo sa Pilipinas ng ganun. Dalawa naman ang gumagawa ng tokenized access sa US stocks para mas madali at mas ligtas na ma-invest ng mga overseas Filipino workers o yung ating mga OFW ang kanilang pera para nakawin ng mga kurakot. Hindi, joke lang. Ang layunin ay gawing mas accessible, transparent at ligtas ang pamumuhunan sa mga Pilipino, lalo na sa abroad, sa pamamagitan ng blockchain technology. Ayun daw yan. So goods yun, mga lods, no? Sa madaling sabi, ang Pilipinas ay unti-unting nagiging pioneer sa Southeast Asia sa pag-tokenize ng mga totoong asset, hindi lang sa pangungurakot sa mga sambayan ng Pilipinas. Mali yata yung nabasa ko. Para sa mas inklusibong pamumuhunan at hinaharap. No? So parang nagpalakas dito yung SEC, mga lods, no, na open na token rito, blockchain sa Pilipinas, dito na kayo mag-invest, gano'n. Kasi alam niyo kung bakit? Wala na kasi mga foreigner na nag-iinvest sa atin. Mga foreign investor ayaw na sa Pilipinas, no? So dahil marami ritong buhaya, okay? Napakadaming buhaya rito. Kung ikaw investor sa ito Pilipino ka na. Pilipino ka na, mga idol, tapos ikaw pwede kang mag-invest, no, sa mga bansa kasama yung Pilipinas sa pagpipilian mo. Sa Asia na lang, Thailand, Vietnam, China, Japan, Australia, ano pa, Mongolia. Saan ka mag-iinvest? Malamang hindi sa Pilipinas. Kahit Pilipino ka na. Paano pa yung foreign, di ba? Basta, ito, mga lods, yung mga ganitong news, baka nag-ano lang yan, nagpapabida lang yun sila. Pero kung totoo, di masaya, maganda, 'di ba? At may adoption tayo sa Philippines. Pero kasi wala na ako sa ngayon, mga idol, sa akin na opinion ko 'to. Pwede kayo mag-opinion ng sarili niyo. Gawa kayo channel niyo, hindi joke lang. Ano, wala nang pag-asa yung Pilipinas para sa akin, mga idol. No, sa ngayon hindi ko ayokong asahan, no, yung baka ma-disappoint lang ako sa performance sa ano ng mga government official, mga idol, no. So pass na muna ako diyan, sa iba na lang tayo, no. Sabihin nila hindi ka pala makabayan, hindi. Sabi nga ni Miriam noon, Miriam ni ang ating idol, no. Sabi ni Miriam na nagiging nakaka-proud lang maging Pilipino paglaban ni Pacquiao. Ay, sinabi niya ba yun? Hindi, ang sinabi niya kasi nun, nakaka-proud, bakit ka magiging proud maging Pilipino? Sabi niya nun. Basta nakalimutan, matagal na yun naalala ko lang. Alam niyo ba kung anong history ng Pilipinas? Kasi kung alam mo ang history ng Pilipinas, hindi ka magiging proud maging Pilipino. Ganun yung sinabi ni Miriam nun So, basta matagal na yun. Ewan ko lang nung narinig ko yun. So, alam niyo naman si Mami Miriam ang daming joke din nun 'di ba? Pero nung narinig ko yun, hanggang ngayon damang-dama ko yun, mga lods, sa nangyayari sa Pilipinas, no? Wala na. Dapat yung mga pwede bang reset tayo, reset, no? Reset naman, pwede bang sabagay malapit na rin. Ay, may ano na ba? Kailan ba? Malayo pa kasi 2028 pa yung botohan Pwede ba magkaroon tayo ng emergency botohan na ngayon, palitan na? Palitan na lahat 'yan. Una na 'yan, lahat ng mga nakaupo palitan niyo na. Baka magkaroon pa tayo ng chance. No, pero sinasabi ko nga pag
kahilingan lang, no, na magpasa ng batas na sabihin na natin hindi bitay kasi nga may Christian country tayo, maraming ano diyan, maraming epal eh. Maraming may ayaw nun, no, yung kamatayan o bitay. Sabihin na lang natin na habang buhay na pagkakakulong na walang chance mabigyan ng parol, no? At hindi siya pwedeng ano, kasi alam niyo naman sa Pilipinas mga lods, kapag mayaman ka, no, baka maging mayor pa yan dun sa loob. Dapat hindi siya doon. Dapat maging normal siya. May bantay sa kanya na hindi siya pwedeng maging special. Mga ganun, no? Normal na preso lang siya kung ano yung ginagawa ng mga preso doon. Ganun din gagawin niya. Maglilinis siya ng kubeta. Tangina, malupit yun mga idol. Alam niyo ba nakapasok na ako sa loob mga lodge? No? Mayroon akong dinalaw doon. Hindi ko sabihin kung sino. No, pero grabe doon. Tas marami rin akong mga tropa na nakulong din na nagkukuwento. Grabe daw doon. Hindi mo kaya doon, mga lods. Hindi kaya ng normal na tao 'yun, mga idol. Lalo na kung hindi ka lumaki sa hirap. Naku, baka di mo kayanin. Yun na naman sabi natin eh. No, so, ba't pa tayo napunta doon? Taragis naman tong mga balita talaga. Pag may balita sa Pilipinas, pasok tayo sa ganun eh. So, punta na tayo sa next news natin. Nako, ito na ang ating update sa Clarity Act. Si Representative Johnson pushes for Clarity Act before August. Ito yung pinipilit na nila. Digital Asset Subcommittee Chair says, we cannot count on the... parang nakabasa na natin to kanina. Kasi video kasi to eh. Kaya kaya akala ko bago eh. Pero meron silang pinipilit ngayon para next week eh. Mga lods, ito yun. The Senate is holding emergency meeting next week to save crypto regulation before time runs out. No? It is an 11-hour sprint of meeting to finalize the Clarity Act before the Senate window closes. If they miss this window, the next real chance may not come until 2030. Na yun ang masakit dun. Ayawan na, no? Ayawan na pagka ganun, 2030. That means no federal rules for crypto, no clear path for institutional money, no legal clarification for Bitcoin, stablecoin, and token. All decided in the next few days. Ayan na yun mga lods. Sa tingin nyo papayag ba si Daddy Trump na hindi niya mapirmahan yung Clarity Act sa term niya? Ngayon, mga lods, ako, hindi ko alam pero hindi pa rin ako nawawalan ng tiwala, no, na maipapasayan ngayong taon. 2 deals already collapsed last week. One on ethics rules for official holding crypto. Yung mga official kasi parang sinasabi na dapat bawal sila mag-hold ng crypto. One on a law enforcement provision called Section 604. The bill still needs 60 votes, House approval, and a presidential signature, all before the Senate leaves for August recess. Whatever happens in these meetings decides if crypto regulation moves now or waits years for the next chance. Nako, patay tayo dyan. Parang lalo tuloy yan, kapanapanabik to eh. Kunyari, di ba, parang lumalaki yung chance na hindi siya mapasa ngayon, di ba? Kunyari, ang dami ng news, dami ng bad news, na, uy, baka hindi siya mapasa ngayon, ayaw ng mga ganito, hindi tayo makakuha ng 60 votes, etc., etc. And then, next week, biglang naipasa, siguro sigawan lahat tayo mga Woo! Yung nawala na ng pag-asa, tapos biglang natuloy na maipasa. Di ba? Ang lupit nun, mga idol. Malaman, tuwa tayo, magpapainom ako dito pagka ganun, mga lupit. Pag napasa yung Clarity Act, inom tayo, no? Kita-kits tayo sa sa EB, biglang nag-EB, no? Yung mga dating ang tawag doon, may mga group chat, no? Ayan, no? Clan, yung mga clan, ang lupit din. Biglang nag-EB nung napasa yung Clarity Act, no? Ito isa sa mga good news. This is absolutely massive for Bitcoin and crypto. The SEC just proposed repealing 2 rules that have governed US stock trading since 2005. Those rules block tokenized stocks and decentralized exchange for operating in the US, no?
Remove them and trillions in traditional asset can move on chain. Crypto biggest regulatory unlock on of 2026. Pero mga lods, kahit ako kasi kahit na ano, kailangan pa rin talaga natin yung Clarity Act, mga lods. Bago tayo kung ano-ano pa yung mga balitang lumabas tungkol sa blockchain, sa crypto, sa ganyan, sa ganito. For me, kapag hindi na pasa yung Clarity Act, wala ring kwenta yun, mga idol. Kasi yun yung pinaka-importante ngayon, yung Clarity Act, no? Breaking, Tokyo-listed game developer Gumi is doubling down on XRP, consolidating approximately 14 billion yen in assets worth more than $90 million to become Japan's largest institutional XRP holder. Yung Gumi to ha, mga lods, no? So, nag-add pa sila ng 14 billion yen, no? O 90 million dollars, no? Meanwhile, all your trading needs in one place is now rolling on the XRP Ledger, no? Yung DEX Pro brings real-time data, advanced analytics, customizable charts, and liquidity tracking together in one platform so you can trade smarter and faster on the XRP Ledger, mga idol, no? So ako actually hindi naman ako gumagamit ng XRP Ledger, pero bala ko talaga yan, no, sa mga susunod na panahon. Ang ginagamit ko kasi ngayon is Bitget, mga lods, no? Yung iba nga meron silang kasi usually ang karamihan ng mga XRP holders lalo na sa US o sa ibang bansa, meron silang mga Shaman wallet. Alam niyo yung Shaman wallet? Wala ako nun eh. Kasi nung nauso yun, mga lodi, dun yung parang merong airdrop, no? Na marami sa XRP noon. Kaya yung mga holders ng XRP galing dun sa Shaman wallet, no, yung iba. So kaya meron silang wallet noon. Ako hindi ko na kasi inaabot yun eh. Bago lang ako eh, mga idol eh. Kaya nakabili na lang ako sa Bitget na, no. So ito yung Gumi, isa to sa mga naging malupit ngayon, no, na investor sa XRP, mga loads, no. And then dito, nako, ang ganda nito, nagpalit ng bio yung mismong Ripple page sa X, no? Ripple has changed its X account bio from building the internet of value to we're enabling the internet of value. Kasi we're building the internet of value eh. Yung bio nila dito. Pero ngayon, we're enabling the internet of value, no? Ayun yung bago nilang logo o ano. Tama ba spell ko? Hindi ko alam kasi spell ng pangalan ni Vitalik eh. Dahil ng pangalan. Pangalan ni Vitalik, nakalimutan ko pa yung pangalan. Ayun, K pala. Kala ko si May papakita lang ako sa inyo na sinabi ni Vitalik noon. Sa mga hindi pa nakakanood, no? Ito ba 'yon? Hindi yan yun eh. Wala na yung video na yun. Binura na ba nila yun? Si Vitalik nagsabi kasi noon, mga idol, oh, ba't may ganun? Na we are not the internet of value. XRP is the internet of value, sabi ni Vitalik. Wala na yung video, hindi ko na makita. Pero hinahanap ko kanina. So anyway, mga idol, sobrang trending ngayon nito, no? From this, we're building the internet of value, to this, we're enabling the internet of value. So game na. Inon na nila, kumbaga, inon na yung switch, mga idol, no? So grabe, no? So punta na tayo sa mga comment nyo, mga idolo. Kamusta ang weekend, mga idol? Ako medyo konti lang ang tulog. So nga matulog na maaga ngayon eh. Ito ba yun? Oo nga, no? Dami good news pero bagsak, no?
Skylab, shoutout sa'yo. Si Edwin Mangaba. Pag bumalik talaga ng $2 ang pie, benta ko 5K ko na pie. Oh, dami mong pie. Ano pie ah. Solid yan. Jeremiah, shoutout sa'yo. Si Joseph Berdin, Junel Nael. Palaban ng pie mukhang gusto. Kakompetensya ang gala, sabi ni New Gamer. Ngayon nga yung gala, wala masyadong galaw eh. Although hindi kasi gusto. Bukas ulit bisitahin natin yung mga dati nating mga lagi nating ginagawa yun di ba? Bisitahin natin yung mga dati nating pinag-imbisan na coin kasama yung Gala, Illuvium, Sandbox, basta yung mga yun, no? Sa Jeneline Bonifacio, sige Jeblo Party, patry pala yung Pi Galaxy po. Sige, susubukan natin yan hindi ko lang nasikaso ngayong araw eh. Nakabili ako BMW sa ano to? Oy ba yan o Pi? Pi siguro yan. Pi Network Idol. Laki utang na loob ko dyan. O, di ba? Sana all may BMW. Ang lupit mo, Idol. Pasakay. Arnel Sapitanan, shoutout sa'yo. Si Mikey De La Cruz. Boss Jeblo, magbe-benefit din ba ang 16 digital commodities sa Clarity Act? More power. Ano yun? O naman. Lahat naman eh. Lahat yan, mga loads. No? Lahat, halos ng crypto, goods yan. Pero, tulad niyan, yung mga 16 commodities na yan, di ba? Andiyan yung SHIB, Doge, basta marami pa yung 16 na binanggit ng sino ba nagbanggit niyan? CBDC ba? Ay CF, basta CF, CFTC o SEC, di ko na maalala eh. Basta lahat yan, mga loads, kasi lahat ng may mga utility coins na may gamit, magbe-benefit yan. Pero yung mga shitcoin, hindi yung tawag lang shitcoin, medyo negative yun mga loads, no? PH, re-protocol di ka bumili, Idol. Hindi eh. PH, parehas lang tayo, Idol. Kapal ng mukha ng mga politiko. Oo nga eh. Mga loads eh, no? Paano kaya nila nagagawa yung mga ganun, no? Na magnanakaw na yung mga ganun eh, di ba? Pagka kaya nga totoo talaga yung sinabi ni yung mga magnanakaw sa Pilipinas, nakapostura eh. Hindi yung mga katulad ng iniisip natin na magnanakaw na madungis, nangahablot, di ba? Yung mga ganun. Hindi. Sa Pilipinas, yung mga pinakamalaki magnakaw, mga nakapostura, nakabarong, magaganda yung damit, di ba? Ganun kakapal yung mga mukha ng mga yan. Ronaldo, Boss Jeb, pumping AXS, short nyo yan. Kung alam nyo lang gaano kadali ang earn ng AXS, di need mag-grind. Tapos meron pang easy 5 AXS week, engage ka lang. Siguro sa mga may land, mga may land yan. Kasi ako naglalaro pa rin naman ako ng Axie eh. Pero yung classic lang yung nilalaro ko. Kita nyo, kaka-tournament ko nga lang, ginamit ko yung, imagine, tinesting ko ulit, kasi kakalaro ulit ng isang araw, binabalikan ko yung mga teams ko eh. Yung mga team ko na binuo nun, Eto, nalalakasan ako dito, Tapos tinesting ko to, yung jumping ko, sa mini tournament, di ako nanalo kahit isang beses, O, hindi na talaga ako marunong maglaro ng Axie. Hindi ko na alam eh. Idol eh. No, tinetesting ko lang siya ulit eh. Hindi ko alam kung i-short ko yung IXS eh. Si Cryptbeat. Marami lang ang tahimik na nagmimina ng Pi at nag-run ng node loads. Pag nag-ingay na yan, di na mapipigilan like CD games. 193 around the world, the global ang player, sabi ni Idol. Sige na, pag hindi ko kasi alam kung mabibigyan natin ng time yung Galaxy Pi. Pero try natin. Si Aben Zeppelin. Bentahan ulit pag-angat, sabi ni Idol. Glabis, ayan si Idol. Shoutout sa iyo. Mga chupol na lang talaga ang politician dito sa Pinas. Dapat siguro pabayaan na lang ni Trump yung Israel sa laban nila sa Iran at wag na tumulong sa Israel dahil ilang beses na sinira ng Israel yung peace deal na ginagawa ni Trump. Maging parang bantay na lang si Trump kung merong idadamay na hindi naman kasama sa gera, yun Iran at Israel. Naku, alam nyo kasi pag ikaw yung pinakamalakas na, halimbawa, ikaw yung pinakamalakas sa grupo nyo, halimbawa lang ikaw yung pinakamalakas sa grupo nyo,
10 kayo o sino man, 'di ba? Kung ilan man kayo. Ta's may nag-away dun, hindi puwedeng hindi ka makialam, eh, 'di ba? So, yung bilang yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, 'pag nagkakaroon ng ganyan mga lodi, makikialam at makikialam 'yan. Bukod sa hindi nila mapipigilan hindi makialam, kailangan din nilang ma-testing yung mga kaya kung bakit sila malakas, 'di ba? Kasi mamaya hindi siyempre walang lalaban sa'yo kung ikaw yung pinakamalakas. So, paano mo mate-testing na ikaw pa rin yung pinakamalakas kung di mo na nate-testing sa'yo? So, te-testing-testing mo ulit yun 'pag may ganyan. "Oops, sali muna ako, tignan ko kung malakas pa ako." Puwede rin siguro na makipag-deal si Trump sa Iran at yung condition, eh, mag-step out si Trump sa laban sa pagitan ng Iran at Israel. Naku, medyo malalim kasi yan, idol, eh. May mga, meron silang mga sariling ano diyan, agenda, 'no? So, hindi natin alam kung, ano-ano yan. Magkano at paano naman yung kitaan diyan sa yun hindi pa natin alam. So, titignan natin. King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Sa idol, anong magandang balita? Medyo delikado clarity act natin. Oo nga, pero sa tingin ko pipilitin nila yan. At sana mangyari nga yung pilitin nila, no? Pengkalag, si Aldrin. Sana nga, Lodi, may pasa na yung clarity act. Siya siguro magpapalipad. Ano yan? Tamang-tama ka dyan. Opinion ko lang, Lods, content mo yung pie. O, subukan natin. Jefferson, alam mo, ang politika ay business. Tsaka huwag kang paapekto dyan, sabi ni Jefferson. Una, wala silang pakialam sa iyo yan. Ano, sa iyo yan. Make your own business. Alam mo, una, wala na akong pakialam sa iyo. Isa akong content creator. Kahit anong mga comment natin, kumbaga lahat ng mga events o kung ano man, kailangan na natin mag-comment kasi content creator tayo. Hindi natin papakailaman yung mga ganyan, hindi tayo magko-comment sa mga ganyan. Sayang naman yung ano natin, yung channel natin, anong gagawin natin dito? Kaya mga pinapanood, 'di ba? Tapos sasabay mo ako. Jefferson, diyan ka lang, huwag kang malikot. Santos Jandel, shoutout sa'yo, idol. Si Book, si Mr. Ads. Ikaw ba? Wala, hindi. Si Stephen Andre. Akala mo ikaw, Si Mr. Ads. Oh, hindi. Ang nag-champion sa atin si Stephen Andre. Pero muntik ka na, idol. Sayang, Pangalawa ka, tsaka pangatlo. Sayang, idol. So, ayan. Ayan yung balita natin ngayong gabi, mga Lodi, no? So, sana enjoy nyo ang ating video. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, subscribe kayo, like nyo yung video natin, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description. Mga idol, bukas ng umaga, syempre malupit ang mga update natin. Kita-kits tayo mga Lods, magandang araw sa inyo at magandang gabi at... What's up, what's up? Oh yeah.